27 taon, ganon katagal, bago muling gawing barkong pandigma ng Rusya ang isang battlecruiser mula pa noong Cold War. At nang sa wakas ay nangyari ito noong Hunyo ng 2026. Nagbago na ang mundo sa paligid nito. Pero yon ang madali. Pinag-uusapan natin ang Admiral Nakhimov, isang 28,000 toneladang nuclear-powered missile cruiser na katatapos lang ng huli yugto ng mga pagsubok nito sa dagat matapos ang matagal na refit. Sobrang tagal ng pagkakatingga sa shipyard, kaya ang mga mandaragat na magsisilbi rito ay ipinanganak matapos nang maipasok ang barko sa shipyard at kalawangin doon. Ngayon, tinatanong natin ang tanong na ayaw ng state media ng Russia na itanong natin. Naglabas ba ang Kremlin ng isa sa pinakamabigat na armadong surface combatants sa mundo? Gumastos ba sila ng bilyon-bilyong dolyar at 3 dekada para lang sa pinakamahal na target? Alamin muna natin kung ano talaga ang barkong ito. Ang Admiral Nakhimov ay isa sa 4 na Kirov-class battle cruisers ng Soviet Union. Mga dambuhalang barkong ginawa para hanapin at sirain ang American Carrier Strike Groups sa dagat. Sinimulan siyang itayo noong 1980 at 80-S at opisyal na pinasok sa serbisyo noong 1988 sa kanyang orihinal na pangalan na Kalinin. Pagkatapos, naglingkod siya ng halos 10 taon sa mga Sobyet at pagkatapos sa hukbong dagat ng Russia bago hinila papunta sa Sevmash Shipyard sa Severodvinsk noong 1979. Noon, tinawag itong karaniwang pagkukumpuni lang. Walang inaasahan sa mga sangkot na tatagal ang simpleng pagkukumpuni hanggang 2,000 at 20 dash sets para maintindihan kung bakit nandoon si Nakhimov ng matagal. Dapat mong maintindihan kung gaano kagulo ang Russia matapos bumagsak ang Soviet. Sira ang ekonomiya at halos walang halaga ang ruble. Ang pamunuan ng hukbong dagat ay naiwan na may isang armada ng napakamahal na laruang Soviet, pero walang perang panatilihin ang alinman sa mga iyon. Marami rin sa mga pabrika at industriya na gumawa at nagkumpuni sa mga barkong ito ay wala na sa bagong Russian Federation. Ang Admiral Kuznetsov, ang nag-iisang aircraft carrier ng Russia, ay ginawa sa isang shipyard sa Ukraine. At sa madaling salita, kinailangan na lang magtiyaga ang Russia matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Kapag ang barko tulad ng Nakhimov ay kailangang kumpunihin, kulang na ang pera ng Russia at hindi rin nila kayang gawin ito ng maayos. May mga hindi seryosong usapan ng muling pagsisimula noong dekada 2000 pero walang totoong nangyari hanggang sa dumating ang 2010. Ang tunay na modernisasyon ay tuluyang pinirmahan noong 2013 sa pamamagitan ng isang formal na kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 bilyong rubles. Humigit kumulang $1.2 bilyong noong panahong yon. Ang plano ay kasing ambisyoso ng maaaring maging isang naval refit. Sa halip na ayusin lang ang mga lumang sistema ng Soviet, balak ng mga inhinyero na tanggalin ang buong loob ng barko hanggang sa hubad na hull, alisin ang milyang-milyang nabubulok na mga kable mula pa noong panahon ng Soviet at tanggalin ang mga luma at lipas na missile tubes. Sa madaling salita, gagawing bagong barkong pandigma ito. Inanunsyo ng Moscow na ibabalik ang barko sa fleet nila sa 2018. Tulad ng inaasahan, lumipas ang deadline na yon na walang nangyari. Ang nangyari nang simulan ng mga manggagawa sa shipyard ang paghuhukay sa hull ay perpektong halimbawa kung paano pwedeng lumala ng husto ang isang proyekto kapag nagtagpo ang realidad at Soviet engineering. Ang mga structural frame na matagal nang kinakalawang ay kailangang ganap na palitan. Ang welding techniques para sa hull na ganito katanda at kalaki ay mas espesyal at matagal gawin kaysa inaasahan. Pinakamalaking sakit ng ulo ay ang pagsubok. Ikabit ang makabagong radar at combat system sa superstructure na para sa analog electronics noong Cold War. Bawat isa sa mga problemang iyon ay nagpaliban pa lalo sa schedule. Ang 2018 ay naging 2021 na naging 2023 na naging 2025 at heto tayo ngayon sa 2026. Pinapanood ang isang barko na dapat ay natapos na bago pa man ipinanganak. Ang ilan sa mga magiging tripulante nito, ang gastos ay sumunod din sa parehong direksyon ng schedule. Ibig sabihin, pataas at pakanan. Ang orihinal na kontrata na nagkakahalaga ng 50 bilyong rubel ay lumobo ng halos 400%. Ayon sa di opisyal na tantya, umabot sa 200 bilyong rubel ang huling halaga. Kapag kinonvert sa dolyar gamit ang totoong palitan at ayon sa hindi opisyal na mga pagtataya, ang kabuuang gastos ay nasa pagitan ng 2 hanggang 5 bilyong dolyar. Depende kung kaninong pagtataya ang iyong paniniwalaan at kung kailan mo ito sinusukat na ginastos para ayusin ang isang katawan ng barko. Sapat na ang perang yon para magamit sa paggawa o pag-armas ng ilang mas maliliit at mas modernong barko, imbes na ibuhos lahat sa isang barkong di mapapalitan. Kapag sobra ang gastos sa isang barko, may kailangang isakripisyo. Sa kasong ito, ang kapatid na barko ng Nakhimov, ang Pyotr Veliki o Peter the Great, ang naapektuhan. Ang ika-4 at huling gumaganang Kirov-class cruiser ay formal pa ring nasa serbisyo. Dahil inuubos ng pagsasayos ng Nakhimov ang budget ng hukbong dagat ng Rusya, isinantabi ang plano para modernisahin ang Pyotr Veliki. Sinakripisyo ng Russia ang isang punong barko para pundohan ang pagbuhay ng isa pa. Kaya, bago patalakayin ang pagiging epektibo sa labanan, may estratehikong gastos na agad. Ang orihinal na 4 na Kirov-class na dambuhala ng Soviet Union
ay halos isa na lang ang talagang may planong patakbuhin. Binaklas na ang Admiral Lazarev noong 2021 at malamang i-decommission din ang Pyotr Veliki kapag bumalik na ang Nakhimov sa serbisyo. Bagamat pinagdedebatehan pa ito, may ulat noong 2023 na maaaring manatili pa sa serbisyo ang barko. Bukod pa rito sa kasaysayan nito, pag-usugsapan natin kung ano ang nabili sa 3 dekada at bilyong dolyar dahil sa papel, mukhang hindi mapipigilan ang Admiral Nakhimov. Dinisenyo ang orihinal na Nakhimov para magdala ng 20 P-700 Granite anti-ship missiles na sentro ng doktrinang pandagat ng Soviet. Dinisenyo para magsagawa ng malawakang pag-atake laban sa mga American carrier battle groups mula sa malayong distansya. Bawat isa sa mga launcher na yon ay tinanggal na. Sa halip, naglagay ang mga ininyero ng isang Universal Vertical Launch System na may tinatayang 80 cells sa loob ng 10 modules na kayang maglunsad ng caliber land attack at anti-ship cruise missiles, P-800 Onyx anti-ship missiles at posibleng ang 22 Zircon hypersonic missile. Isama pa ang mga long-range air defense cells ng barko at ang kabuuang missile capacity ng barko ay tinatayang nasa 170 hanggang 180 missile cells. Kahit ano pa man ang eksaktong bilang kapag siya ay tuluyang tinanggap sa serbisyo, hindi ito ang barkong gusto mong lumapit sa iyo na may masamang balak. Gamit pa ang nuclear at steam propulsion system. Ibig sabihin, ang dalawang KN-3 nuclear reactors nito ay nagbibigay ng halos walang limitasyong saklaw at tagal ng operasyon. Mahalaga sa misyon ng Russia para dito natatalakayin natin mamaya. Matagal nang hindi ginagamit ang mga reactor na yon, kaya malaking tagumpay ang pag-restart. Kung saan ang dalawa ay muling pinaandar noong Disyembre 2024 at Pebrero 2025, mahigit 10 taon matapos pirmahan ang kontrata sa modernisasyon. Hindi pa umalis ang barko mula Sevmash para sa unang pagsubok hanggang Agosto 2025 at hindi rin ito pumasok sa huling yugto ng sea trials ayon sa Russian Ministry of Transport hanggang Hunyo 2026. Pagkaalis sa shipyard nung huling Mayo, nakita ng mga satellite tracker na nagsagawa siya ng speed at navigation trials sa White Sea na may malalakas na alon habang sinusubok ang mga sistema nito. Kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano mula rito at kung isasaalang-alang ang kasaysayan ng barko, medyo malaki ang kung na yon. Ang Admiral Nakhimov ay maaaring formal na magsimulang maglingkod sa Northern Fleet ng Russia bandang huli ng 2026 o sa 2027. Ito ang bahaging bibigyan diin ng Russian state media na dapat nating itama. Ang barkong ito ay hindi inilalagay bilang pandigma sa Black Sea at hindi rin ipapadala malapit sa baybayin ng Ukraine. Ang papel nito ay maging punong barko ng Northern Fleet sa Kola Peninsula na may misyon na protektahan ang sea-based nuclear deterrent ng Russia. Ang mga ballistic missile submarine ng Russia ay nag-ooperate sa rehiyong yon at inaasahang aatras sa mahigpit na protektadong lugar sa Barents at Kara Seas kapag may digmaan. Ang tungkulin ng Nakhimov gamit ang nuclear power at malakas na air defense ay bantayan ang bastion at protektahan ang mga submarine mula sa submarino, eroplano at surface ships ng NATO. Ito ay ginagawa para sa ibang digmaan, hindi sa kasalukuyang nagaganap sa Black Sea. Ito ang nagdadala sa atin sa tunay na pamagat ng video at sa hindi komportableng argumento na marami ng naval analyst ang binabanggit mula nang umalis ang barkong ito sa shipyard. Bagamat ang pangunahing tungkulin ni Nakhimov ay depensa sa Arctic, hindi pagpapakita ng lakas sa Black Sea. Ang malawakang paggastos ng pera at lakas militar sa isang barkong hindi mapapalitan ay tuwirang sumasalungat sa lahat ng itinuro sa mundo ng digmaan sa Ukraine tungkol sa naval warfare nitong nakaraang 4 na taon. Para dito, pag-usapan natin ang cruiser na Moskva. Pero bago yan, mag-subscribe muna sa Military Show. Araw-araw kaming may video tungkol sa kasaysayan, kasalukuyan at hinaharap ng digmaan. Noong Abril 2022, ang Moskva, flagship ng Black Sea Fleet ng Russia at isang Slava-class missile cruiser ay itinuturing ng mga marinong Ruso at propagandista bilang hindi kayang galawin. Tinaman siya ng Ukraine gamit ang 2 sariling gawang Neptune anti-ship missile at lumubog siya. Pinakamalaking barkong pandigma na nawala sa labanan ng anumang hukbong dagat sa mga dekada. Ang mga misil na ginamit ay nagkakahalaga lamang ng maliit na bahagi kumpara sa halaga ng mismong barko. Ang paglubog nito ay nagpapakita ng katangian ng digmaan. Ang malalaki at prestiyosong surface combatants ay hindi na untouchable status symbols ng mga hukbong dagat. Pero patas kay Nakhimov, hindi siya si Moskva. Mas makapangyarihan na ang in-upgrade na air defense suite na may 12-12 ng long-range defense cells para harapin ang mga banta tulad ng pumatay kay Moskva, eroplano, cruise missiles at drone. Palaging inilalarawan ng Russia si Nakhimov bilang direktang sagot sa kahihiyan ng Moskva. Pero ito ang problema sa argumentong yon. Hindi lumubog si Moskva dahil lang sa doktrina ng missile defense ng Russia.
Lumubog siya dahil sa kakulangan sa situational awareness, damage control at fire suppression nang tamaan siya. Ang mga ulat noon ay nagsabing halos walang pumipigil sa pagkalat ng sunog bago ito nagpasiklab ng mga pagsabog sa magasin na tuluyang nagpahamak sa barko. Ang pagdagdag ng mas maraming misil na pangharang sa isang barko ay hindi naman otomatikong nakaayos ng alinman doon. Kung natuto talaga ang Russia sa leksyon ng Moskva, mas mainam sanang mag-invest sa survivability at damage control kaysa dagdagan pa ang offensive missiles sa malaking target. Bukod dito, ang problema sa konsentrasyon ang sentro ng argumento, ukol sa pinakamahal na target sa mundo. Ang Navy na may kakaunting pangunahing barko ay likas na marupok. Bawat rubel at bawat missile na inilagay sa Nakhimov ay kakayahan na umiiral lamang sa isang lugar sa isang pagkakataon. At wala ni isa sa mga ito ang mabubuhay kung bumagsak ang isang barkong yon. Tandaan, walang lihim na produksyon ng Kirov-class cruiser sa Rusya. Maaring ang Nakhimov na lang ang natitirang gumaganang Kirov-class cruiser kapag naretiro ang Pyotr Veliky gaya ng inaasahan. Kung mawala ang Nakhimov, masira ng husto at mangailangan ng mga taon ng pagkukumpuni o mapatuloy ang hindi maaasahan. Walang isa pang kaparehong barko ang Rusya na nakahandang pumalit agad. Parang nakasalalay ang buong eksperimento ng Kirov-class sa isang barko lang. Ang panganib ng konsentrasyong ito ay lumalabas sa digmaan na 4 na taon ng pinapatunayan ng Ukraine. Hindi na kailangan ng Ukraine ng tradisyonal na hukbong dagat para pahirapan ang mga barkong pandigma ng Rusya. Sa simula ng digmaan, nilubog na ang pangunahing surface combatant nitong frigate na Hetman Sahay Sahaydakhny. Partikular ito para hindi mapasakamay ng mga Ruso. Kahit halos walang hukbong dagat na pangmalawakang operasyon sa karagatan noong simula ng digmaan, naitaboy ng Ukraine ang buong hukbong dagat ng Russia sa itim na dagat sa pagtatago matapos lumubog ang Moskva at ang sunod-sunod na pag-atake ng mga uncrewed surface vessel, kabilang ang insidente sa Novorossiysk Naval Base na ipit sa mga pantalan ang mga barkong pandigma at submarino ng Rusya. Na ayon sa mga ulat, pati ang mga tripulante ay ibinabaon pa sa tubig ang kanilang mga submarino habang nasa pier para lang hindi gaanong mamataan ng mga drone na pang-rekonesansa. Sabi ng analyst na nagmomonitor sa kampanya sa Black Sea, parang hawla na lang ang mga protective harbor wall sa Novorossiysk para sa mga barkong pandigma na nagtatago roon. Ang mga gamit na nakagawa ng karamihan sa mga iyon ay hindi mga sopistikadong bagong missile system, kundi mura at halos walang tao. Mga drone boat na parang mga jet ski na puno ng pampasabog, may kamera at radio link, mabilis na inimprove at sunod-sunod na inatake ang mga barko at infrastruktura ng Russia. Ito ang hindi komportableng punto laban sa mga barko tulad ng Nakhimov sa 2026. Ang mga walang taong banta ay may malaking kalamangan. Pwede silang isakripisyo. Walang magdiriwang kahit Russian military blogger kung mapapanood ang video ng 40 Ukrainian drone na pinabagsak. Isang pagkakamali lang ng air defense, mawawala agad ang barkong ginastusan ng $1 billion at 27 taon. Samantalang, libo lang ang halaga ng sandatang ginamit at di kailangang ilagay sa panganib ang mga tao. Ang hindi pagkakapantay na ito, mura at kayang isakripisyo, laban sa mahal at di mapalitan. Ang dahilan kung bakit napahiya na ang Russian fleet sa digmaang ito. Pareho ring problema ang haharapin ni Nakhimov pag nagsimula na itong magserbisyo. Mahalaga pa rin ang geograpya at pupunta si Nakhimov sa Northern Fleet. Nagpapatrolya sa Arctic at subarctic na tubig sa paligid ng Kola Peninsula na hindi naabot ng maliliit na drone boat na kinatatakutan ng Black Sea Fleet ng Russia. Ang kampanya ng Ukraine gamit ang naval drone ay nanatili lang sa Black Sea based sa geografiya, kalapitan at espesipikong target na kaugnay sa pagharang sa mga daungan ng Ukraine at Crimean Peninsula. Kahit hindi makita ng Nakhimov ang Ukrainian drone boat sa operasyon, nananatili pa rin ang pangunahing kahinaan saan man ito maglayag. Ang mga modernong anti-ship missile, long-range strike drone at submarino ay hindi rin itinuturing ligtas ang Arctic. Hindi rin ligtas sa pagmamanman ng kanluran at aktibidad ng mga submarino ng NATO ang hilagang fleet ng Rusya sa loob ng mga dekada. Ibinunyag ng digmaan sa Ukraine na hindi lang Black Sea ang may problema. Sa halip, naglatag ito ng pundasyon para sa ibang lakas pandagat na desentralisado at gumagamit ng mas murang o disposable na mga drone. Dahil kapag nakatuon ang kakayahan ng hukbong dagat sa iisang barko, nagiging sentro ito ng kahinaan na maaaring gamitin ng mga dayuhang hukbong dagat. Dapat ding isipin kung gaano kakaiba ang mga numerong ito kapag pinagsama. Isang barkong sinimulang itayo noong dekada 80, nakaimbak lang ito ng buong 2 dekada bago pa man nagsimula ang seryosong trabaho at sumailalim pa sa refit ng mayigit 1 dekada pagkatapos noon. Ayon sa ilang pagtataya, umabot sa halos $5 bilyong ang gastos. Halagang sana ay napunta na lang sa modernong fleet ng frigate o corvette, mga barkong mas mura at madaling palitan at masasabing mas bagay pa sa uri ng digmaang pandagat na kalat ang puwersa, kitik sa mga sensor at puno ng mga drone na siyang talagang humubog sa digmaang ito. Sa halip, pinili ng Rusya na ibuhos ang lahat ng iyon sa muling pagbuhay ng isang lumang barko mula sa Cold War
Dahil ang barkong yon ay nandoon na, kalahating tapos, nakatambay sa Sevmash. Ang pagtatapos nito ay nagbigay ng mas malinaw na kwento para sa propaganda kaysa magsimula ng panibagong proyekto mula sa wala. May kakaibang lohika sa desisyong yon. Ang sunk cost ay parang matinding biso. Hindi ito malinaw na estratehiya na pipiliin kung magdidisenyo ng hukbong dagat mula simula ngayon. Dapat ding tandaan na si Nakhimov ay hindi haharap sa isang bakanteng larangan. Lalo pang binibigyang pansin ng NATO ang Arctic at mga karagatang saklaw ng Northern Fleet sa pamamagitan ng mas madalas na pagpapatrolya ng submarino at pinalawak na pagmamanman. Mas malapit ang kooperasyon ng mga hukbong dagat ng mga bansang Nordic mula nang sumali ang Finland at Sweden sa alyansa. Kahit gaano kabigat ang isang battlecruiser, hindi nito nababawasan ang alinman sa mga pressure na yon at hindi rin ito nabibigyan ang Russia ng kahit anong kontrol sa dagat sa reyon kung saan matagal nang nag-operate ang mga submarino ng NATO. Kung tutuusin, ang tunay na ambag ni Nakhimov ay mapipilitan lang ang mga tagaplano ng NATO na isama pa ang isang mabigat na armadong barko sa kanilang mga kalkulasyon sa pag-target. Hindi talaga magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Arctic. Ang mga naval analyst na sumusubaybay sa repeat na ito ay hindi nag-atubiling ilahad ang konklusyong yon. Ang ilan pa nga ay inilarawan ang buong programa bilang may lahat ng katangian ng tinatawag na prestige o vanity project. Mas mahalaga ang impresyon ng lakas kaysa tunay na bisa sa labanan. Ang argumento ay na ang mas makatotohanang hinaharap ni Nakhimov ay hindi ang mapagpasyang labanan sa dagat, kundi ang pagpapakita ng bandila, mga demonstration cruise at kahangahangang paglitaw sa mga parada ng hukbong dagat at propaganda broadcast. Ito ang uri ng papel na nagbibigay daan sa Kremlin na ideklarang matagumpay ang programa kahit hindi nasusubukan ang barko sa kapantay na banta. Lalo na kung tutuusin ang kondisyon ng tanging aircraft carrier ng Rusya. Ang Admiral Kuznetsov ay laging nagdadala ng kahihiyan sa hukbong dagat dahil sa sunog, pagbagsak ng crane at sakuna sa dry dock. Madaling maintindihan kung bakit sabik ang Kremlin. Kahit anong malaking barkong pandigma ay tinuturing nilang simbolo ng pagbabalik ng lakas ng hukbong dagat ng Rusya. Kahit di naman ito kapaki-pakinabang. At naroon din ang katotohanan na matapos ang lahat ng pagkukumpuning iyon, hindi nababago ng Nakhimov ang mas malawak na usapin ng bilang sa pagitan ng Rusya at NATO sa dagat. Isa lang itong barko at hindi mabubuo muli mula sa wala. Ang repeat ay hindi solusyon sa problema ng Rusya. Lalo na tuloy-tuloy ang paggawa ng mga shipyard ng barkong pandigma para magpatrolya. Ang Nakhimov ay sa madaling salita ay isang natatangi. Sobrang espesyal at napakamahal na kagamitan na inangkop para sa isang medyo limitadong misyon. Mas malala pa, gagamitin ito ng Rusya para patunayang kaya ng kanilang hukbong dagat tapusin ang malaking proyekto habang tinatago kung gaano kasama ang naging takbo nito sa halos 3 dekada. Balikan natin ang tanong. Naging tunay bang ambisyoso ang nagawa ng Rusya o nag-aksaya lang sila ng 30 taon at ilang bilyong dolyar para sa pinakamahal na target sa mundo? Ang tapat na sagot ay nasa alanganing gitna. Kung paniniwalaan ang mga detalye at bukas na impormasyon, si Nakhimov ay pambihirang makapangyariang barkong pandigma pa rin. Isa ito sa pinakaarmadong barkong pandigma ngayon. Pero malaki ang gastos, matagal ang pagkaantala at kinailangang isakripisyo ang isa pang barko para abutin ang mga deadline. At magsisimula na itong maglingkod. Kahit may digmaang, wala naman itong magiging anumang papel. Sa huli, baka isa lang itong mamahaling target na baka hindi mapigilang tirahin ng Ukraine. Gaya ng ipinapakita ng pinaigting nitong pag-atake sa mga barkong Ruso. Ngayon, para malaman pa ang iba, panuurin ang video na ito at siguraduhing i-like at mag-subscribe para manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa digmaan sa Ukraine habang ito'y nangyayari sa dagat, sa lupa at sa himpapawid.